Isang misteryosong maleta na natagpuan sa isang abandonadong bukirin ang nagbunsod ng nakakabahalang mga tanong na naging dahilan ng isang investigasyon na nagbunyag ng isang madilim na katotohanan. Kung ako ang magulang, gusto kong malaman ang tungkol sa akin. Gusto ko ring malaman kung nawawala ang anak kong babae o kung may iba pa akong dapat malaman tungkol sa kanya. Bakit mo naisip na may anak na babae? Inside the Crime mula sa Law and Crime, ako si Elizabeth Milner. Nalaman agad ng mga detective na kaso ito ng pagpatay dahil hindi normal na may bangkay ng babae sa maleta. Nalaman nilang ilang buwan na siyang nawawala at may lihim na posibleng sanhi ng pagkamatay niya. Oktubre 14, 2020 nasa Chippewa County, Wisconsin tayo, mga 1.5 oras mula Minneapolis, Minnesota. Sa isang liblib na bukirin, may babaeng nakakita ng nakakabahalang bagay sa loob ng kulay ubing maleta. Sinabi sa akin ni Bernie na may natagpuan siyang katawan. Bernie, Sino si Bernie? pare, bahay ko yan, Berard. Kahit ano pa. Sige. Sabi niya maliit lang daw yung kalokohan. Pinaputol ko ang maleta ko para sa ilang safe. Sinabihan ko siya na sumama sa mga pulis. Hindi namin gagawin yun. Natatakot siyang may makaharap. Hindi ko alam kung bakit. Gusto niyang pumunta sa mga pulis? Tama. Nasa kalsada mula 20 may karahasan malapit sa Plain Marketing. Nagmamaneho ako papunta doon, sinabi sa akin kung saan pupunta. Nagmamaneho ako pabalik at may nababasa akong kung ano-anong kalokohan. Sabi ko, huling kanto na, tara na, alis na tayo. May kulay ubing maleta na nakapatong sa gitna ng kung saan sa madaling salita wala ito sa lugar. Di ba? Ganun ang itsura, natakpan ng madilim na kayumanging dugo. Hindi ko alam. Dumaan lang siya mismo sa tabi nito habang nagmamaneho, umakyat at bumalik. Pagkatapos naming umalis, gusto niyang bumaba para umihi sa banyo, kaya sinigawan ko siya. Gusto ko lang talagang umalis doon. Ang buong lugar ay nakakakilabot, di ba? Akala ko rin. Sabi niya may underground lagusan sa mga kubol at iba pa. Hindi ko alam. Kailan ito nangyari? Mga 2 linggo na ang nakaraan kami pumunta doon. 2 linggo na ang nakalipas siguro. Oo, tingin ko nahanap niya yun 1 linggo bago yun. Sinabi niya sa'yo, nahanap niya yon linggo bago. Oo, sabi niya gano'n nga. Kaya hindi niya ginawa. Sinabi ba niya paano niya ito nahanap? Sinabi niya na kilala niya ang magsasakang nagbubungkal ng lupa roon at palakad-lakad lang siya, nagnanakaw ng gamit sa mga kulungan ng toro. Naglalakad lang siya sa likod. Napansin niyang wala ito sa tamang lugar, gaya ng sinabi ko, parang hindi ito dapat nandoon. Naging mausisa siya at nilapitan niya ito. Tinadyakan niya ito. Siya ay isang maleta at hinila niya ito pabalik at nakita niyang namaga ito dito. Parang hindi ko alam, parang bulok na ang katawan ko. Tama ang hinala ni McKinsey na matagal na roon ang katawan. Kaunti lang ang alam sa biktima pero kinumpirma ng mga opisyal na kaso ito ng pagpatay. Narito ang mga naunang nalaman. Ang Jane Doe, na tatawagin natin siya, ay may mahabang itim na buhok. Nakaitim din siyang stretch pants at itim na t-shirt. Ayon sa ulat, nakasulat sa harap ang Sprecher's Restaurant and Pub, ngunit wala pa ring pagkakakilanlan. Iniulat sa sumunod na linggo na posibleng si Rosalie ang pangalan ng hindi pa nakikilalang biktima. Walang gitna, apelyido, edad, taas, bigat o lahi sa ulat kaya kaunti ang impormasyon ng investigador. Ayon sa isang ulat ng balita noong 2020 ng WEAU, inilista ng Wisconsin Department of Justice Clearinghouse for Missing and Exploited Children and Adults si Rosalie Xaviera Rodriguez bilang nawawala. Si Rosalie kaya si Jane Doe? Ayon sa mga investigador, di pa tiyak kung may connection kaya parang balik simula ulit sila. Oktubre 20, 2020 nakakuha ng lead ang mga investigador at pumunta sa Chippewa County Jail para kausapin ang isang bilanggo na lumabag sa probation. Kaya
Habang kasama mo si Bernie na nag-aayos ng carpet or kung ano man, may napansin ka bang kakaiba or may gusto kang sabihin sa akin? Ito, minsan nasa bahay niya ako tapos dumating siya. Ewan ko, may nabanggit lang siya na parang kakaiba tungkol sa pagkakakita ng bangkay. Hindi ako sigurado kung totoo pero base sa reaction niya, akala ko totoo. Pagkatapos, hindi na rin ako sigurado. Sinabi ko lang sa kanya, alam mo kung talagang may nakita kang bangkay o kung ano man, siguro mas mabuting sabihin mo sa iba. Kasi kung ako ang magulang mo, gusto kong malaman kung ang anak ko, alam mo yun, kung may anak akong nasa kung saan man, alam mo yun. At gusto kong malaman kasi alam mo yun, kaya kapag nahanap mo, alam mo yun, gusto kong malaman. At mabigyan sila ng pampublikong libing, yun lang talaga ang sinabi ko. Ano ang sinabi ni Bernie? Sabi niya parang sabi niya pumunta siya sa isang abandonadong lugar. Alam mo yan, pumunta siya sa abandonadong lugar na ito. Tapos nakita niya yung maleta, binuksan niya at yun ang nakita niya. Natakot ang reporter kasi nakita niya na may fingerprint niya doon. Kaya hindi niya alam ang gagawin. Kaya sabi ko, kung hindi mo talaga ginawa, i-report mo na lang. Sige, Kaya ko yun na pag-usapan. Talaga? May sinabi ba siya tungkol doon? Siguro dapat kong itanong, kailan mo naalala na sinabi niya ito? Mga siguro higit 1 linggo na ang nakalipas, halos 2 linggo na rin. sige. Oh, Sige, ilang beses ka na bang nasabihan na may natagpo ang bangkay? 1 beses lang. sige, ayos lang. Pero sige, ituloy mo. Pero talagang, alam mo yun, ayoko talagang, alam mo yun, masangkot. Ayoko talagang magkaroon ng kinalaman dyan kasi natatakot din ako sa sarili ko kasi hindi ko pa narinig ang ganong bagay dati. Pero sinasabi ko sa kanya na i-report kung totoo. Alam mo yun, kung totoo talaga ay i-report. Gusto kong makita, gusto kong lapitan, pero ayoko talagang magkaroon ng kinalaman dyan. Yun lang ang sinabi ko. Sige, may narinig ka ba sa balita o kahit ano? Sige. Kaya, pag sinabi ito ni Bernie, parang sinasabi mong, sige, gawin mo na, tawagan mo ang pulis kung kailangan. May ginawa ba si Bernie? Sabi mo iniwan na ito. Oo, sinabi niya parang iniwan na ang lugar. Kaya sinusundan lang namin ang ilang mga chismis at gusto naming linawin kung alin dito ang totoo at alin ang hindi, kumbaga. At may chismis na ikaw at si Bernie ay nasa abandonadong bukirin at maaaring may natagpo ang maleta. Oh, no. Hindi pa ako napunta sa bukirin o nakakita ng maleta. Sige, at kung meron ngang ganong maleta or kung ano mang sinabi sa'yo ni Bernie, at kung may dagdag na pagsusuri, wala namang makikitang DNA or fingerprint mo, tama ba? Sige, kung meron ngayon ng tamang oras para sabihin mo sa amin. Oo, hindi pa ako nakapunta sa isang telepono, hindi ko pa nakita ang kahit ano, hindi ko pa nakita ang maletang binanggit niya dati. Oo, sinabi niya sa akin yun kasabay ng pagsabi niya kay Jen, yung dati niyang girlfriend or kung ano man si Jen, sa bahay niya. Sige. Hindi ko pa naranasan. Sino ang nandun nung sinabi mo yun sa kanya? Jen. Alam mo ba apelido niya? Hindi ko sigurado pero baka ex-girlfriend niya siya. So magkasama kayo nila Jen at Bernie. Anong tingin ni Jen tungkol doon? Ayos lang daw si Jen, sabi niya. Sabihin mo raw sa kanya. Sige. Sabihin mo sa pulis. Sinabi ko rin sa kanya yon. Alam mo naman kung pamilya ng tao. Bilang magulang, gusto kong malaman ang tungkol sa anak ko. Gusto ko ring malaman ang tungkol sa anak kong babae kung nawawala siya o anuman. Bakit mo akala may anak kang babae? Ha?
Dahil sinabi niya sa akin na iniisip niyang babae ang anak. Sinabi niya na tiningnan daw niya yung laki ng balakang at binigyan ako ng ilang detalye tungkol dito. Ikwento mo sa akin yung mga detalyeng yun. Sabi niya, sa tingin niya babae at tinitingnan niya yung laki ng balakang. Tungkol dito kay babae raw ayon sa kanya. Sige, pero tiyak siyang may nakita siyang katawan. Oo, sige. At parang, ewan ko, sinabi ko sa kanya, ewan ko. Ayokong lumapit doon, ayokong may kinalaman dyan. Kung may bangkay, ayokong lumapit. Kinumpirma ng mga investigador na wala siyang kinalaman sa krimen. Lumipas ang mga linggo at buwan, hindi pa rin nakikilala ang biktima. Noong Setyembre 29, 2021 halos isang taon matapos matagpuan ang labi na kumpirmang kay Rosalie Cindy Xaviera Rodriguez ito ang babaeng naiulat na nawawala. Noong Hulyo 2020 ipinadala ang DNA profile sa crime lab sa Texas at ayon sa ulat, tumugma ito kay Rosalie. Si Rosalie ay 24 na taong gulang kakalipat lang mula Peru at buntis noong siya ay nawala. Kaya naman mas marami pang tanong ang lumitaw, kabilang na ang isa sa pinakamalaking tanong, sino ang ama ng bata? Nalaman ng investigador na may nobyo si Rosalie, si Jose Eduardo Dominguez Garcia, nung siya ay nawala. Noong Disyembre 15, 2021 inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya pero hindi siya natagpuan kaya lumipas ang mga linggo at buwan. Noong Nobyembre 23, 2023 pinara ng pulis ang driver dahil sa paggamit ng sasakyang may nakaw na plaka malayo sa Missouri. 6-1 na trick niyan. Kaya sinasabi mong binili mo ito sa kanya na may plaka na nakalagay na. Tatlong linggo na, may titulo ka na ba? Sa palagay ko, sinabi niyang siya magpapasya. Meron kang... May nangyari. Opo sir, ninakaw ang plaka ng sasakyan, hindi ko na makita. Sige. Kaya ka namin kinokontak dahil ninakaw ang mga plaka. May papeles ka ba ng sasakyan? Wala akong papeles dyan. Sige, kailan mo nakuha ang sasakyan? Hindi. Kailan mo ito nakuha? 2 o 3 linggo na hindi tugma sa ideya ang pangalan. Meron ka bang lisensya sa pagmamaneho ng Missouri? Wala akong kahit ano. Sige, meron pa bang iba? Pwede akong lumabas. Kung gusto ninyong makita na ayos na kayo. Meron akong 3 iba-iba. Pasensya na. Oh, you're Sige. Ano ang iyong unang pangalan at apelyido? Miguel Torres Vetrano. Miguel? Kinumpirma ng mga opisyal na Jose Eduardo Dominguez Garcia ang tunay niyang pangalan. Mahuhuli ako. Hindi pa natin alam. Gagamitin ko na lang ang isa sa mga ibang plaka. Hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Sabi ko na, pare, hawak mo yung sasakyan na may nakaw na plaka. Uminom ka ba ngayong gabi? No. Pwede mo akong i-check kung gusto mo. Kailangan ko siyang makasama kagabi. Pero 2 ang trabaho ko at kadalasan, ganun ako. Wala akong naamoy kundi hininga niya. Sige, tuloy lang. Manatiling gumagalaw. Lumabas ka. I-detain muna kita ngayon. Sige, i-detain muna kita ngayon. Sige, i-detain kita tungkol sa kamay mo dahil hindi ka pa inaaresto. Sige. Bago mo ako arestuhin, Maaari ka naming bigyan ng tawag sa telepono. Sandali lang. Sige. Si Nika ang namamahala sa County Board at City Response Office. Kape, kaya mo bang magkape? Info sa party, kakatakbo mo lang. Meron ka bang anumang sandata tulad ng isang libro? Para sa akin, ang titulong Wisconsin na ibinigay niya ay tila banyaga. Attending him for now. On a... May sandata ka ba? Wala, pababaeng kita. Sige, parang para sa di pa'y sinisilang na bata pagtatago ng bangkay. Maaari mo ba kaming hanapan ng larawan para sa party na yon? Kopya? Ito lang ang telepono mo.
Ilalagay kita sa kotse. Sige. Tulad ng sinabi ko, ikaw ay pinipigil lang. Sige, so makukulong ako. Hindi, pinipigil ka lang. Cyberseed dito, sige. Pero pwede. Pwede ba akong tumawag? Sandali lang. Si Jose ay kinasuhan ng first degree na pagpatay, pagpatay ng hindi pa isinisilang na bata, at pagtatago ng bangkay. Siya ay ikinulong sa Clay County Detention Center sa Missouri bago ibalik sa Wisconsin. Hindi umabot sa hurado ang kaso. Noong Enero 8, 2025 nag-no contest si Jose sa first degree na pagpatay. Noong Mayo 2 muling humarap si Jose sa korte ng Chippewa County para sa sentensya, ngunit bago ito, inilathala ng taga-usig ang mas maraming detalye ng kaso, pati ang paraan ng pagkamatay. Dito may 2 buhay tayong nawala, hindi lang isa kundi isang ina at ang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Pareho silang nawala ang buhay sa kamay ng akusado. Hindi pwedeng. Wala nang mas masahol pa na pwedeng mangyari sa isang tao kundi ang mawala ang kanyang buhay at siyempre ang mawala ng hindi pa isinisilang na anak sa kamay ng iba ay napakasakit din. Kapag tinitingnan ko ang pagkatao ng akusado, madalas nating sinusubukan hanapin ang pagkatao ng nangungupahan sa pamamagitan ng kanilang kasaysayang kriminal. At ang sinasabi ng Compass sa atin na para bang iyon na ang sukatan ng pagkatao ng isang tao ay ang kanilang kasaysayang kriminal at iyon ang sinasabi ng Compass. Sa tingin ko, hindi nito ipinapakita ang tunay na pagkatao ng akusado. Mayroon tayong sitwasyon dito kung saan hindi sinubukan ng akusado na tulungan ang biktima. Walang indikasyon na may anumang tulong na ibinigay sa biktima o anumang uri ng medikal na pangangalaga o kahit anong sinubukan, ginawa upang matiyak na lahat ng opsyon ay ginawa para magamot ang biktima sa halip na basta na lang itapon gaya ng nabanggit. Lahat ng tao ay pinag-uusapan ang mga biktima at pagtatapon ng katawan. Iyon talaga ang nangyayari rito. Ang akusado ba ay umalis? Nagkaroon ng insidenteng ito at iniwan ang katawan sa parking lot sa loob ng ilang panahon. Sa huli, kinuha ang maleta at nagmaneho mula sa lugar ng Del papunta rito, naghahanap ng abandonadong bukirin at doon itinapon ang katawan. Sa tingin ko, ipinapakita nito ang tunay niyang pagkatao at marahil wala nang mas nagpapakita ng tunay niyang pagkatao kundi ang sisihin niya ang biktima. Sa madaling salita, sabi niya dahil wala siyang mas magandang paraan para ipaliwanag ito, kung iniwan lang daw siya ng biktima, hindi niya sana nilagay ang kamay niya sa leeg nito at buhay pa sana siya ngayon. Kaya sa madaling salita, siya ang sinisisi niya sa nangyari sa sitwasyong ito. Sabi ni Jose, napakakaunti lang bago ibaba ng hukom ang kanyang hatol. Gusto kong magsalita sa korte tungkol dito. At binasa ko ang mga pahayag mula sa pamilya at pinakinggan ko ang lahat. At gusto kong sabihin sa ina ni Rosalie na nangyari ang lahat noong Hulyo 2:30 ng hapon. Alam kong hindi magbabago ang korte anuman ang dahilan. Hindi rin nila babaguhin ang opinyon nila. Pero nandito ako at tatanggapin ko ang parusa. Talagang naaawa ako sa pamilya. Gusto kong sabihin na labis akong humihingi ng paumanhin. Sa tingin ko, iyon na ang lahat ng masasabi ko. Kahit magsikap ang depensa para sa magaan na sentensya, hukom pa rin ang magpapasya. Hindi mailarawan ang krimen. At ramdam pa rin ang epekto ng krimeng yun. Ngayon, 5 taon na ang lumipas pero patuloy pa rin itong nakaapekto habang buhay. Ang iyong anak na babae. Anak na babae ni Rosalie. Isa sa alang-alang ko ang iyong mga katangian. Muli, 5 taon na, halos 5 taon na ang lumipas mula noon. Para sa akin, ang pagtakas mo ng 4 na taon ay nagpapakita na ng iyong pagkatao. Kailangan talaga ang kulong at lahat ay sang-ayon dito. Gagamutin at ikukulong si Crystal.
Gusto kong isipin na ang anger management ay nararapat at kailangan ko lang banggitin ito pero dadaanan ko lang. Isaalang-alang mo rin ang probation. Pinahahalagahan ko talaga ang bigat ng kasalanan ito. Basahin ninyo ang ito mga kaibigan. Darating sila, mga pahayag ng epekto at nauunawaan ko ang pag-aalala ng tatay at ng kapatid. Paano mo sasabihin sa 9 na taong gulang na pinatay ang kanyang ina at hindi na ito babalik? Wala akong sagot para dyan. Pero Ginoong Mega Garcia, sa tingin ko ang nararapat na sentensya dito ay 40 taon sa sistema, 25 sa loob, 15 sa labas. Si Jose Eduardo Dominguez Garcia ay nagsisilbi ng 25 taong sentensya sa Wisconsin Department of Corrections. Salamat sa panonood ng episode ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner.